Ang daming nag-aabang dito. Premium Adventure Scooter. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels at pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin na mas marami pang maabot ang video na to. Tsaka syempre, para updated kayo. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang Honda ADV 350. Price at 306,000 pesos. Pag-uusapan natin, ano nga ba ang meron sa motor na to? Alam niyo mga brother, when it was launched a few months ago, ang daming nagre-request sa akin for me to be able to give my feedback, my review pagdating dito sa motor na to. And fortunately enough, we now have an actual unit na gamit na natin for a few hundred kilometers. Nasubukan na natin sa iba't ibang kalsada, panahon, sitwasyon. Kaya ito, ihahatid na natin sa inyo yung video. Sabi ko naman sa inyo, pangako ko sa inyo, when we do these motorcycle reviews, as much as possible dito sa Motor ni Juan channel, ang gusto natin is yung talagang nagagamit ko ng ilang panahon para accurate yung feedback na may bibigay ko sa inyo. Simulan na natin. Alright mga brother, so bago tayo magsimula, andito nga pala tayo sa kabilang side ng aming private resort, ang Greens and Shades Private Resorts. So, yan, from time to time, may mga maririnig kayong tigaok ng manok at huni ng mga kuligig kasi probinsya feels to. Kung gusto nyo i-rent itong resort namin, check out nyo na lang sa page Greens and Shades Private Resorts. Okay, balik tayo sa usapang motor. ADV 350. Porma na kagad. Alam mo naman, porma standout. Yung ADV 160 na marami naman talaga dito sa Pilipinas, alam natin na brusco talaga yung forma ng motor na yun. Ito yung big brother niya. This comes in two colors, the gunpowder black at saka ito namang Moscato red. Yung mga iba, may mga nakikita ko naghahanap ng silver. Yung ADV 350 silver is actually a color ng older models ng ADV 350 na as far as I know, hindi naman talaga na-launch dito sa Pilipinas. But what we have now is the gunpowder black and the Moscato red. Ito na, pag-usapan natin. Forma, sabi ko nga, it's a big brother of the ADV 160. So, unang tingin, para siyang ADV 160 on steroids na nag-buff up. Ganun yung dating niya. Kasi yung korte, yung mga linya, it's the ADV 160 na alam natin, pero everything is buffed up. Yun yung makikita natin sa looks. So obviously, mas malapad yung frame, mas mahaba yung wheelbase, and all in all, this is a very good looking scooter. Maganda yung dimension or yung accent ng kulay na to. This is not just the usual red or metallic red. Meron siyang touch ng mga brother, hindi yung crimson eh. May mga parang sa mga kulay ng mga Africa Twin, yung mga CB1000 na crimson red, parang ito mas darker with a metallic touch. Yun yung pinakakulay niya. So for me, much preferred ko tong kulay na to kaysa dun sa gunpowder black. But harap pa lang, makikita na natin, malaking windshield na adjustable. 4-level adjustment yan mga brother. Manual adjustment. Ayan, so pag-usapan natin yung epekto nito once we get to the ergonomics or riding position natin. Pero sa accent sa harap, malaki, malapad, malaki yung kanyang headlight assembly. Kahiwalay yan, left and right, pero both meeting here at the middle with the black accent na pababa naman dito sa atin. Malaki din yung dagdag forma nung color nung kanyang upside down fork and with the combination of the scooter color and matte black pagdating naman dito sa kanyang fenders. Ito to, medyo cut short din to, so mas brusco yung dating, and then samahan mo pa ng dual sports stars and with the bronze colored mugs. So, ano talaga, makikita mo yung pagka-premium dun pa lang sa harap. Pag-angat naman natin dito mga brother, napansin kagad natin, naked handlebar, very good, mas maskulado, mas premium yung dating. Tapos blackened siya. And kasama na tong mga handguard natin. So, mas adventure yung dating. And mga brother, more than the looks, this also functions as a protection. Hindi basta mababakli yung brake lever mo or may ipit, sakaling medyo mapupunta ka sa bundok, tabing ilog, yung mga ganun, tapos matutumba mo yung motor mo, may protection, yung edge ng handlebar mo, yung brake levers mo. But yun nga, ang lakasin makaporma pagdating sa kanyang adventure identity. Pagdating naman sa side, wala itong mga cheche-boreche or anything like that. What we can see is really just a combination of the scooter color, sabi ko nga, in this case, the Moscato red, together with some piano glossy black finish and matte black on certain parts. Tapos merong embossed na ADV 350
branding. Sa upuan, combination of the black and gray, match sa mga brother. You can see some stitches or touches of the stitches. Pagdating dito sa kanyang pillion, nagkaroon siya ng parang X na accent sa shape ng kanyang upuan. Laki na upuan in fairness. And then, sa likod naman, malaki yung kanyang fender. So what we noticed is meron ka ng malaking fender dito and then you also have a tire hugger. So everything looks good. Malinis. Actually, yung datingan ng likod nito, pagdating naman sa kanyang muffler, malaki yung kanyang muffler cover with a combination of aluminum and then black color. So all in all, etong scooter na to, kung titingnan mo kasi siya sa picture, para siyang yun nga, para lang siyang ADV 160. But when you actually see this in person, malaki siya tingnan. As in, huge. Isa siyang maxi scooter with the size, with the presence, with the looks. Iba yung datingan nito na tipong pag dumadaan ka sa kalsada, talagang matitingin ng mga tao. Sabi nga, iba yung sa picture, iba yung sa personal. Ngayon, pag-usapan naman natin, makina. Next, pag-usapan naman natin ang makina mga brother, ADV 350. Obviously, hindi siya 400cc. Hindi po siya pwede sa expressway. Ngayon, sigurado marami magko-comment, bakit naman gumawa pa ng scooter na 300 plus cc tas hindi naman pala pwede sa expressway? Meron kasing mga riders that needs the power of scooters like this but don't necessarily need the displacement requirement para makatagos ng expressway. More on that later, pag-usapan natin. But when it comes to specs, what we have for the engine is 330cc liquid-cooled single overhead cam engine. And same with the other engine platforms ng Honda. This also has that ESP Plus engine. Na-discuss na natin yan sa mga ibang pagkakataon. Basically, yan ay isa sa mga sikreto ng Honda kung bakit yung mga motor nila, kahit na okay ang delivery ng power, malakas, matipid sa gas. Pag-usapan na natin yan. Fuel consumption, reportedly, this goes about mga 31 kilometers per liter. My actual is, I'm playing around 27 to 29 kilometers per liter, depende sa ruta, sa panahon. Pag yung tipong, kasi eto, mga nag-uulan na So, ayan, medyo sakto lang yung piga ko ng Silinyador, umaabot ako mga 29.5, 29.7 kilometers. Mataas naman talaga. Pero yung mga ride ko na tipong hatawan talaga, ride na timingan umaga pa lang, mainit, lalo-lalo na pagpapunta ako ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan, at yung mga panorte pa, at sinasagad ko, yan, pumapalo ko ng mga 27 kilometers per liter. So sabihin natin, on average, you will get about 28 kilometers per liter depending on how you use it. I would say, okay na rin. I mean, given the fact that this is a 350 or 330cc scooter, kasi may mga alam ako ng mga 150, 160cc scooter na nasa mga 33 kilometers per liter. Ito, 350cc na. Malakas yung makina. Pero yun nga lang, para sa ating mga taga-metro, mga Metro Manila, karating lugar, importante kasi sa atin yung mga katagos ng expressway, lalo na kung gagastos ka, mag-aalat ka ng budget sa ganitong motor, hindi ka makakatagos ng expressway kasi nga, hindi siya pasok dun sa 400cc requirement. But, when it comes to the power, sakto yung power delivery niya. Hindi naman ako nabibitin. Sakto to dun sa mga gustong mag-backroad, yung ma-appreciate yung ganda ng mga backroads at not necessarily the highway sa expressway. Dahil pag piga mo yung silinyador, responsive siya. Hindi ako nagta-top speed dahil nga wala naman tayo sa mga rektahang lugar. But when it comes to mga sudden overtake at yung, alam mo yung pa-exit ka na ng apex sa mga kurbada, yung pag binira mo yung silinyador na ganun, smooth lang siya. This does not have the overwhelming power na meron yung ibang mga maxi scooter, pero ang na-appreciate ko dito is the smoothness of the power delivery, yung engine na kapag nagsilinyador ka, ay, ang sarap ng feeling. So, ganun siya mga brother. Sa vibrations, actually wala akong nararamdaman. Very good damping when it comes to the engine and the handlebars. Siguro, kailangan din natin malaman na hindi ko nga to hinahataw, hindi ko siya binabakbak talaga kasi nga yung mga dinadaanan kong kalsada, gamit itong ADV 350 na to is more on back roads, may mga konting lupa-lupa, bato-bato, may maraming mga kurbada, so hindi ito yung mga pangrektahan na hatawan mga brother. So all in all, when it comes to the engine, what you're getting for the ADV 350 is a fuel-efficient engine, especially for its displacement. Its size, mukhang mabigat, pero matipid sa gasolina given how big the engine is, and then you will have a smooth ride. Hindi ito yung wapak na i-expect mo sa mga 300cc and up scooters. May mga nagamit kasi ako na talagang pag binira mo, zoom ka kagad. Ito ang ma-appreciate mo dito is the smoothness of the power delivery
At syempre, talagang hindi ka naman mabibitin. Kahit na may karga ka, full load yung compartment mo, may angkas ka pa, walang ramdam na mabibitin ka. Just to give you an idea, pagdating sa kanyang initial launch or yung acceleration, tinest natin to, paano makarating ng 60, 80 kilometers per hour and up. Ito, panoorin natin. 3, 2, 1. Ready, 3, 2, 1. Alright, pagdating sa preno naman mga brother, sa brakes, just the standard brake levers, wala tayong mga adjustable levers and all. Wala rin siyang handbrake. Wala eh. So this is something na sana, ano lang naman yun, parang small detail that given the characteristic of the scooter na pwede kang mag-light trail, yung mga konting tabing ilog at mga tabing bundok, more often than not, magpapark ka sa mga hindi pantay na kalsada. So mas maganda na magkaroon ng handbrake to. But you know, just a minor opportunity. Nonetheless, sa harap, what we have is single disc brake and dual pot caliper. Nissin na rin yung brand niya mga brother. So this is ABS channel. Pagdating naman natin sa likod is obviously a smaller diameter when it comes to disc brake pa rin naman and also ABS channel. Mas sensitibo yung ABS sa harap kasi pag medyo nabibigla ako ng preno, mas kumakagat yung ABS. Okay na rin yun kasi kung medyo malupa-lupa yung babiyahan mo kaya medyo ilog-ilog ganyan, mas malalaro mo kapag hindi masyadong sensitive yung rear brake ABS natin. Nonetheless, very dependable front and rear disc brake dual channel ABS. Sabi ko nga may nitpicky opportunity lang for an actual handbrake. Pagdating naman sa kanya suspension, okay, eto na-appreciate ko to. The suspension, what we will get is an inverted fork. Ang kinagandahan nito kasi nung medyo biniyahin natin, may mga nakarating na ba sa inyo sa Bacas River, tsaka sa Bitbit? Yan, may mga mabato, malulubak na kalsada doon. Dito yan mga brother sa may Bulacan. Ang nag-absorb ng suspension or ang nag-absorb ng impact is this part, yung mas malaking diameter. Yun ang na-appreciate ko kapag upside down fork yung settings ng ating suspension. And then, yung sa likod naman natin, meron siyang dalawang suspension with sub-tank na. What you would appreciate is really the comfort. Iba. Maganda yung suspension, stock suspension ng ADV 350. When you're riding it, kahit na lubak-lubak yan, kahit na bato-bato, hindi pantay-pantay yung kalsada, ano lang niya, ina-absorb lang talaga niya. And you as a rider, hindi ka yung parang may stress na ramdam mo yung tagtag, ramdam mo yung tukod. Hindi. Mind you, yung front suspension na ito mga brother, Showa, and the rear suspension, Showa branded as well. So, I think this is one of the strong suits in terms of settings pagdating dito kay ADV 350, at least for my weight. Again, naglalaro ako sa mga around 75 kilos. Pagdating dun sa mga hindi pantay-pantay na kalsada, sobrang na-appreciate ko talaga. And then it also finds that balance when it comes to cornering. Hindi siya yung pinaka-stiff, stable when it comes to cornering mga brother. Meron siyang meron siyang lambot na aalagay ka kapag kumo-corner. Kasi mas okay yung suspension setting niya pag mga hindi pantay-pantay na kalsada. Cornering, this is still capable but sa paggamit ko, hindi siya made para sa ganun. You would still enjoy it. Medyo lang, ingat lang sa super aggressive kasi nga hindi naman ito mga pang-racing na scooter. For the tires, ma-appreciate mo kapag yun nga, we're doing the back roads, pasyal, mga loops and Gibot Pilipinas. Metzeler tires, dual sport, no problems at all. We've been riding this kahit na, ito, tag-ulan na, may mga putik-putik na, walang problema. So very, very good stock tires. Bukod sa gwapo, yung dual sports tires, malapad, it matches the looks. Ang pinaka-importante is makapit talaga yung gulong. Yun yung isasabi ko eh. Pagdating sa suspension kanina, aalagay ako kasi malambot yung suspension niya ako. Sobrang komportable pero sa mga aggressive cornering, aalagay ako. Magko-compensate naman, sobrang kapit naman talaga yung gulong. Doon ko naman talaga na-appreciate. So kumbaga, it's finding that balance between kung gaano kalambot yung suspension at saka kung gaano naman kakapit yung gulong para dito sa motor na to. Riding position mga brother, para sa mga gustong bumili at nag-aalangan, malaki ba, mababa ba,
Hindi ba alangan sa akin dahil matangkad ako? Kaabot ko ba yan dahil maliit ako? You may use me as a reference. So, ito mga brother. Tingnan nyo na. I am 5'10 in height. So, standing next to the scooter, this is actually how it looks like. Sakin na natin ngayon. Actually, mababa siya. No? Mababa siya in the sense na sobrang flat-footed ako. Yung mga shorter riders lang, ang magiging issue nyo lang is malapad kasi yung upuan nito. Yung ibang mga maxi scoots sa sasakyan ko, mas makitid dito. Kaya kahit yung mga shorter riders, mas maaabot. Ito kasi, mababa yung seat height for its category, pero malapad. So, ang tendency, medyo nakabuka ka ako, mga brother. Ayan, no? And then, I have good space when it comes to my primary footboard. Para lang matansan nyo, size 11 po ang gamit kong sapatos. Ito siya, mga brother. Although for the extended footrest, ito, nakulangan ako dito. Alam niyo naman na yan, a lot of the maxi scoots talagang may extend mo yung paa mo, tapos magkakasya yung buong paa mo na ganyan. Ito, ano lang siya. It's not necessarily an extended footrest, but an option na pwede mo lang iangat yung paa mo na ganyan. So sana mas prefer ko kasi, lalo na pag mga malayo ang biyahe, mas prefer ko nang talagang nalalabas ko tong paa ko na to. For daily commute, walang problema. Most of the time, nandito ka lang naman. Pero yung mga mag-explore ka talaga ng mga lugar-lugar, mas maganda kung may extend mo. The cushion of the seats, sakto yung lambot niya. At saka ano siya, gusto ko yung material na to, parang rubbery type na tela. So it keeps me in place. May mga nasakyan ako scooter na dumadaos-dos ako pag nagpepreno. So ito, okay to. And then when it comes to your pillion or passenger, malaki yung kanyang tapakan dito. And they would also appreciate the lapad. So komportable sila kahit na medyo malaki yung kayong mag-aangkasan, malapad yung upuan dito, hindi alangan. Although, mas malambot yung part ng driver side versus dito sa angkasan. That's something that you will have to check. Kung baga kung bibigyan mo to, tas lagi ka may angkas, check mo sa kanya kung okay. Minor ano lang naman yun. Kung talagang hindi masyadong nagalambutan, di bumigyan na lang ng mga, di ba, yung mga pinapatong na lang na already install na lang pagdating sa mga seats. But when it comes to the handlebars, ayan mga brother, my arms are a little bit extended. Hindi sobrang relaxed, hindi naman hyper-extended, but it's made like this because for us to have more leverage, lalong-lalo na sa mga kalsadang hindi pantay. Kasi pag nandito naman, yung mga pang-daily scooter ride, sobrang relax. Mas mahirap yung control, whereas dito, malapad yung handlebar, you have that control when it comes to your actual ride. Again, sa mga hindi pantay-pantay na kalsada. Yung 4-level adjustment ng kanyang windshield, eto, na-appreciate ko to nung mga rektahan. Kasi sa daily commute, wala naman siyang epekto talaga. Yung pang dito-dito ko lang, punta akong bangko, punta ako ng negosyo, konting pasya lang, konting kape, walang problema. Pero nung magayo ang ride na, lalo na pag may mga kalsadang hataw na, eto yung 4th level niya, mga brad. Mas na-appreciate ko kasi yung bato ng hangin, hindi nakakapagod. This is a big enough or high enough windshield to deflect the wind para bawas stress, bawas pagod. Kasi imbis na sa helmet ko or sa dibdib ko bumabati yung hangin, eto na, meron na akong pangsangga. And I also appreciated the position of the TFT display. Talagang nakaharap sa rider. Mamaya sa features, pag-uusapan natin yan because you will have a lot of information here. Even your navigation will be presented dito. So ma-appreciate mo. Imagine mo, bumibiyahe ka ng mahabang biyahe, long ride na ganyan, nade-deflect yung hangin, kita mo yung kalsada, walang grado yung kanyang windshield, and then the information on your TFT panel is conveniently facing you. So, tong parte na to, it's a very convenient setup pagdating sa riding experience. Alright, features tayo mga brother. Unang-una, keyless. Napansin ko rin may icon for answer back system. So, gaya nga nasabi ko, kung medyo nagito ako saan ka nag-park, all you gotta do is press the button. Yan. Para kung sakaling medyo mahaba-haba or malayo-layo or maraming motor dyan, hindi mo masyadong makita yung motor mo, madilim. So it provides a beeping sound and flash on your signal lights as well para mas makita mo talaga siya. Another thing is we also have a front pocket right here. Isa lang siya mga brother ha. For the front pocket. Na meron na rin siyang Type-C charging port. Ito, normal size phone. Ay, malalim. Asan yung phone ko? Ayun pala. Pumasok. Magagay, marami ka pang magagagay. Ayan. Wala siyang lock. Just ano lang siya. Push mechanism.
At sa kabila, wala na siyang front pocket mga brother. Sabi niya, bakit walang front pocket? Sayang naman. Okay lang yan kasi yung compartment na to, so given na key siya, turning knob lang gagamitin natin. And then meron na siyang button dito para mabuksan yung seat at saka yung fuel. So in this case, let's open the seat compartment. Malaki nga. Malaki. So what I have now are my paraphernalia for vlogging. Yan, meron ako mga camera, may mga sticks ako. Ang haba, oh. Ito na ba pinakamahabang compartment na nagamit ko? Hindi ko maalala. As far as I remember, parang this has the longest when it comes to dimension pagdating sa kanyang compartment. So this fits 2 helmets. Kasya siya mga brother, convenient kit. Optional na lang if you want to install top box. Pero kung helmet mo lang, solo ride ka, tapos magka-camping ka, kasya dito yung mga tripod, some of the compact tents, jackets, damit, and I also have this division. Ito, makikita nyo yung pinaglalagyan ko ng mga bracket ko, battery, and camera. Yan. Meron tong ganyan para hindi siya basta hahalo dito. Nice, no? Okay, that's good. And then, for the fuel tank naman, just press this. Ayan. So, this houses over 11 liters, mga 11.7 yata worth of fuel. Oh, full tank yan. Kala ko, medyo nagmura yung gasolina, kaya natin yung full tank ulit. 11.7 liters. So given the fuel efficiency natin, sabi ko nga, nagamit ko to ng mga, or actual fuel consumption ko, mga around 28 kilometers per liter. Papalo ka dito ng mga over 300 sa isang full tank without having to stop and gas up. Okay na rin. Pretty efficient for a scooter of this size. Now, this is interesting. Puntahan naman natin yung kanyang TFT display. Yan. So when we turn it on, kaparehas na to ng mga ng mga big bikes pagdating sa kanyang TFT panel. So pretty much, una baka lang gito ka, ano ba tong mga icons na to? You will just get used to it. But what we need is actually the speedometer, the RPM. Gaya ng nabanggit natin kanina, you have levels of traction control. Pwedeng half, pwedeng hindi. But definitely, you cannot turn it off. And then we have the fuel gauge right here. Diba? Sabi ko sa inyo, kaya ko na mag-full tank ngayon. Mas mura na eh. Wala kang mga buttons dito sa TFT display. Yan, you will have the clock, the engine temperature. But, yung toggle switch natin nandito mga brother. So the controls, katulad ng trip A, trip B. So you can toggle this using yung mga buttons dito. And then, when you toggle to your right, lalabas naman yung mga option dito. Ito siya mga brother. So, you can play around with this, but so isa sa mga interesting features when it comes to this is actually the road sync function wherein we can pair the motorcycle sa ating mga mobile phones. And what's going to happen is dito sa TFT display natin, instead of you having the Google Maps or Waze installed dito sa mga handlebar natin, is lalabas na sa screen natin yung navigation. It's a turn-by-turn navigation. Hindi lalabas yung mapa, katulad ng mga nakakaugalian natin sa Maps or Waze. But what you will have is the turn-by-turn navigation. Turn right in 1 kilometer, straight ahead for 3 kilometers. So, ganun siya mga brother. It's something that's convenient. Yun nga, lalo na sabi nga, if you're exploring different parts of the Philippines, mga back roads and off-roads, malaking tulong yan ng wala ka nang iintindihan na baka bumigay yung cellphone holder ko, but you will have the navigation right here. And then, just for the feel of it, sa mga ganitong screen ng Honda motorcycles, you can change the looks nung iyong pinaka-TFT display. So, kung ano yung preference mo, gaya ng mga nakita nyo sa screen nyo. Ang hindi ko na-expect dito, and na-amaze ako, is the auto winker cancellation. Anong ibig sabihin nun? Alam mo sa kotse, yung pag nag-signal light ka, tapos lumiko ka, karamihan sa ating mga nagmamotor nakakalimutan yun. Pero ito, nag-auto cancel siya. So, ibig sabihin, bumabalik siya dun sa setting na hindi siya naka-signal light. So, just a small feature, pero very efficient. Kasi safety din yan eh. Madalas, pag nagmamaneho ko, hindi ko alam kung kakanan ba yung nasa harap ko. Dahil nga naka-signal light, yung pala, nakalimutan niya lang ibalik or i-off. Ito, hindi mo na kailangan gawin yan because the motorcycle will do it for you. So, that's our motorcycle feature for the day, mga brother. Again, this is the Honda ADV 350. Ano sa tingin nyo? Pinag-usapan natin yung presyo, function, features. Sugit nga ba ang motor na to? Or will this be one of your options pagdating sa mga motor na gagamitin mo dito sa Pilipinas? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magkuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin. Katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Kanina, ang init-init.
ngayon huwagan na. See you next video mga brother. Hello.